Guys, welcome back sa ating channel. Ito guys, sa mga nagre-request nga pala ng update natin dito kay Infinix. Ito guys, yung bagong release po ni Infinix, yung kanilang 040, available po yan, 040 5G. Yan. Tapos guys, dito pa rin, nagkaroon pa rin sila ng stock ng 030. Sa mga nagre-request guys, maganda kasi sa 030, bumaba yung ano nito, yung presyo niya. Talagang dito po sa SM Lipa, ang price po nito ay 10,099 or 11,000. Ganun na lang siya. Ito guys, isa-isahin po natin itong mga ito ngayon na mag-update po tayo. So ayan guys, umpisahan na po natin ang ating latest update. Yan, unahin po muna natin yung kanilang mga naka-display dito. Let's go guys, ito. So ito na guys, bago tayo pumunta do sa mga budget phone ni Infinix, dito muna tayo sa kanilang mga, eto yan yung mga bestseller nila. Hot 50 Pro Plus, GT20 Pro, at ang kanilang Note 40 Pro series. Yan, 5G na po din yan guys, ito si Note 40 Pro. At ang kanilang nga po nga ito, may panaka-naka o may pailan na lang pang dumarating na kanilang 030 5G. Yan, mas naging mabenta na po siya ngayon kasi nga po ay bumaba ang presyo nito. Eto na guys, umpisahan na natin. Dito muna tayo sa kanilang Hot 50i. Ito guys, dito muna tayo sa kanilang Hot 50 Pro Plus. Ito kung hanap natin ay yung budget lang na ang datingan po niya ay parang mga entry level. Ito ang kanilang slimmest phone, ang kanilang Hot 50 Pro Plus. Ito po naka 3D curve para sa kanyang slim edge design. Napakanipis po ng ano nito kasi ito po ay naka 6.8 mm, sobrang nipis. Tapos guys, pagdating sa sounds, ito ay naka JBL sound, naka JBL speaker yan, 5-year of fluency protection din. At syempre guys, ito ay pagdating sa naka IP rating na rin to, dust and water resistance din. Pagdating sa processor, kung gamer ka, si Hot 50 Pro Plus po ay naka Helio G100 para sa kanyang processor. At naka 33 watts fast charging na po yan with 5,000 mAh battery. Guys, maganda sa display nito, AMOLED display, napakabibid na rin po ng display nito. Napakanipis din yan. Hot 50 Pro Plus, presyo po nito 8,699. Ito nga pala guys, sa mga nagtatanong, ano daw po ang AnTuTu bench score o yung kanyang yung score nito pagdating sa AnTuTu. Ang bench score po ng kanilang processor, ito naka Helio G100, 437,572. Yan po yung kanyang AnTuTu score yan. Tapos guys, ito na, punta naman tayo sa kanilang GT. Ayan, para naman po sa kanilang GT20. For GT20 Pro guys, ito para sa mga tao naghahanap lang ng budget na pang sa mga naghahanap po ng budget po na pang gaming guys, ito sasabay po ito sa mga ROG, ang kanilang GT20 Pro. Kasi guys, ito ang ano lang dito guys natin sa GT20 Pro, ito ay hindi na pwede lagyan ng memory card, di ba? Kasi ito po ay naka built-in 256 gig. So ayan, hindi na natin ito malalagyan. Pero maganda naman dito guys, hindi lang gaming phone to bukod doon sa kanyang processor na naka Dimensity A200, naka 4 nanometer po yan. Yan. Ito guys, naka 45 watts fast charging na rin yan with 5,000 mAh battery. Tapos pagdating sa camera guys, hindi na rin pahuhuli kasi ito ay merong malinaw na 108 megapixel na camera. 108 megapixel po na camera nito, check natin. Tapos guys, pagdating sa front, naka 32 megapixel, 32 MP yan. Tapos sa video stabilize guys, kung gusto natin gamitin ang front nito, pwedeng pang video yan, napaka smooth. Kasi naka 1080 60 frame yan. At pagdating sa main, yung kanyang smooth video, meron siyang dalawang resolution. Andito ang 1080 60 frame at meron din siyang 4K resolution. Pwede nyo sa mas mataas, naka 4K yan. Check natin dalawa yung video resolution nito isang 4K at isang 1080. Ayan guys Ayan. Tapos guys, ito yung umiilaw yung likod nito ito yung tinatawag ng mecha loop lighting. Check po natin guys, kasi dito pwede nating malaman yung mga tumatawag
gamit yung ilaw nito, Mecha, type na lang ang Mecha. Ayan, Mecha loop lighting. Ito guys, incoming calls, malalaman nyo kung ang tumatawag sa atin dito ay nakasave sa phone or hindi. Yan, gamit yung Mecha loop lighting. Siyempre kung hindi naman nakasave yung tumawag sa inyo, pwedeng iba rin yung ilaw. Pwede nyo i-set up yung ilaw nyan. Kaya po yung magse-set up ng ilaw. Then music, siyempre kung nagma-music tayo, iilaw din yan. At siyempre sound by JBL. Tapos guys, ang maganda dito sa kanilang GT20 Pro, ito pwede natin gamitin to kahit naka-charge kasi ito ay merong bypass charging kung saan ay syempre diretso po yung kuryente natin doon sa phone, hindi magcha-charge yung battery niya. Unless na lang kung bababa na yung battery, mag-automatic mag-charge na yan. So ayan ang maganda guys dito sa kanilang GT20 Pro. Kung hanap mo lang ay napaka-smooth na pang-game pero ang presyo ay napakababa. Ito po ay 15,999. Kasi guys, ito pagdating sa refresh rate ng screen, ito ay 144 ang kanyang screen refresh rate. 120 FPS kaya po nito pagdating sa mga ML. O, di ba? Napakataas nun. Yan, presyo po nito 15,999. Tapos guys, ito lipat naman tayo sa kanilang Note 40 Pro Plus. Ito guys, kung hanap naman natin ay naka-edge din. Tapos medyo magaan guys to Ito naka JBL na rin to, naka JBL sound, dual speakers. Tapos guys, ito fingerprint on screen na rin yan. Ito pong si Note 40 Pro Plus 5G, ito naka Corning Gorilla Glass na po yan. Kahit wala po tayo ditong screen protector, matibay po yung screen yan. Hindi basta-basta magagasgas. Pero syempre, yung iba naglalagay lang ng extra protection. Pagdating sa display, napaka-vivid po ng display nito kasi ito ay naka-AMOLED display na. Tapos naka 100 watts fast charging, napakabilis po nitong mag-charge yan. Wala pang isang oras, fully charged na yan. 5,000 mAh battery. Pagdating sa isa pang charging po niya, ito gumagana sa wireless. 20 watts naman. Then, pagdating sa processor, ito ay ginamitan ng Dimensity 5G 7020. Yan. Guys, ito para sa presyo po ng ating Note 40 Pro Plus 5G. Yan. Ito po 256 GB internal storage. Yan. Ang RAM niya 24 GB RAM. Presyo po nito 13,999. Tapos guys, ito naman ang kanilang Zero. Dito naman tayo guys sa kanilang Zero series. 030. Ayan. Guys, ito for 030 naman, ito yung ating design. Pero guys, yung kulay nila dito, yung display, ito, kulay green, ito yung leather. Tapos meron po sila ditong bagong release din ng kulay. Ito, kulay black naman. Ito gold. Golden hour naman yung ibang kulay. Ito guys, maganda dito sa kanilang 030 5G. Ito yung may maximum RAM na 21 GB maximum RAM. Tapos 256 internal storage. Guys, ito napakataas din ng screen refresh rate ito kasi ito ay naka 144 screen refresh rate para sa kanyang 3D curve AMOLED display. Napakabibid din ng display nito. Tapos pagdating sa kanyang charging speed, ito ay naka 68 watts supercharged. 5,000 mAh battery. Yan, 108 megapixel po para sa kanyang main camera. At ang maganda guys dito, meron siyang ultra wide angle, meron siyang 112 degree para sa ultra wide. At pagdating sa video guys, ang maganda dito kay 030, kung mahilig kayo mag video gamit ang front camera, ito po ay naka 50 megapixel na. Yan, sa video 50 megapixel. Tapos naka 4K resolution. Meron siyang 4K resolution. Wala pa tayo nakikita ng mga 50 megapixel na naka 4K resolution sa presyong ganyan lang. Ito pong si 030 5G lang. 50 megapixel front vlogging camera niya. Yan. Para po sa kanyang chipset, ito ginamitan ng MediaTek Dimensity 8020 5G. Ang RAM po nito 21 GB maximum RAM, 256 internal storage. Yan. Para po sa presyo guys nito, dating 14,999, ngayon po ay 10,999, 11,000 na lang. Tapos guys, hindi lang yan, may bagong release po ngayon si Infinix. Ito nga po ang kanilang 040 5G guys, ito na.
Para naman po dito kay 045G. Ano ba yung mga nabago guys dito? Syempre, ito guys may dalawang variants po na nilabas sa 040. Kasi guys ito ay merong 256 gig internal storage at meron siyang 512 gig. Guys, sa maganda dito pagdating sa video, unang-una dito yung front and rear 4K vlogging camera, parehas po naka 4K resolution yan. O di ba? Kung gusto natin gamitin ang front at back, pwedeng pang video, naka 4K resolution. Yan, para sa kanyang pro stable video. At syempre guys, napakatibay na rin ang glass nito kasi ito ay naka Corning Gorilla Glass. High resolution audio at syempre guys, naka ano na rin to wireless charging capable na rin ang kanilang 045G. Ayan. Para po sa dalawang presyo guys nito, ito po ay 256, 16,899 at 512 naman po, 17,999. Tapos guys, ito punta naman tayo dun sa kanilang mga ano. Ito naka-sale. At syempre guys, yung iba pa nating mga budget lang. O, yung mga naghahanap po dyan ng below 5,000 na pang game, pwede na yan. Yung kanilang Hot 50i series. Pero pag bata ko pa ganyan ako. Di ba cellphone ka na? I can't pretend it. Then guys, kung naghahanap naman tayo dito kay Infinix ng naka-discounted, andito ang kanilang Note 45G. At kung naghahanap din tayo ng malaking internal storage, ito pong si Note 45G ay merong 24GB RAM, 512GB na. Then pagdating sa sound, naka JBL. Pagdating sa processor, naka Dimensity 7020 5G chipset na. So kung naghahanap lang din tayo ng gaming phone na 10K, ito 10K ang presyo na nito ngayon guys. Dating 12,999 yan. So naka-discount tayo ng 3,000. So yan po ang ating latest update sa kanilang Note 45G. Tuloy-tuloy pa rin po yung presyo nyo ngayon. Tapos guys, ito naman ang update natin sa kanilang Hot 50 Pro. Ito naman po yung Hot 50 Pro guys. Ito ayan. Ito guys, pagdating sa kanyang variant, ito ay naka 16GB RAM, 256. Naka Helio G100 para sa kanyang all new processor. At ang nipis po nito guys is naka 7.4mm para sa kanyang premium slim design. Yan. Para po sa kanyang ayan, para po sa charging nito, naka 33 watts advanced fast charging, 120Hz na rin po AMOLED display.
Yan po yung ating latest update guys. Ito para sa presyo ng kanilang Hot 50 Pro. Yan, ito po ay 7,699 dito. Tapos ang kanilang Hot 50 naman guys, ito naka 16 GB RAM, 256 din. Ito naman ay yan, para po sa kanyang processor, naka Helio G100 din. Naka 120 Hz din para sa all new 800 nits bright display. Ito guys, bali ang nipis nito is naka 7.7 mm para sa premium design. 18 watts fast charging naman, so naka 18. Para po sa presyo nito guys, 7,199 o 7,200. Hindi lang yan guys, ito naman sa mga naghahanap ng budget lang na pang gaming daw. Guys, ito naman pwede na rin pang game sa inyo to, ang kanilang Hot 50i. Pero ito guys, may tatlong variants yan. Isa pong 128 at dalawang 256 gig. So ano ba yung difference guys ng dalawang 256? Ang isa po dito guys is naka 16 gig RAM, 256. Ang isa po ay naka 8 gig RAM, 256. Para po sa kanyang refresh rate, ito ay naka 120 Hz po. Yung kanyang screen refresh rate, pagdating sa volume, naka 300% volume mode. Tapos ito, pagdating sa processor, ginamitan po yan ng MediaTek Helio G. Check po natin, G81. Yan, ang ginamit po dito. Naka G81 yan. So, pwede pang game yan. At pagdating sa charging, si Hot 50i po ay naka 18 watts fast charging na din. With 5,000 mAh battery. Ang size po ng screen niya, naka 6.7 punch hole display. Ito guys, presyo po ng 128 natin, 4,999. Ang 8GB 256 po, 6,299. Ay, sorry. Ang 8GB 256 po ay 5,699. At yung 16GB RAM 256 po, 6,299. Tapos guys, ito naman, Smart 8 Pro. Baka naghahanap po tayo ng Smart 8 Pro. Naka 16GB RAM, 128 po ito. Ito ay naka Helio G36. Pagdating sa processor, 200% volume, 90 Hz po yung kanyang screen refresh rate. At kung camera naman, meron siyang 50 megapixel po na camera. Presyo po nito ngayon guys is 4,599. Tapos ito naman ang kanilang Smart 9 na bestseller. Kung budget lang ang hanap natin, itong si Infinix Smart 9, ito ay naka 64 gig. Para po sa presyo nito guys, 3,699. Ang kanila naman pong 128, 4,399. So very affordable. So sa mga naghahanap po ng budget lang dito kay Infinix, ito na po yung mga entry level nila. Swak na swak po sa mga naghahanap lang ng budget phone at syempre yung mga naka-sale. At yan guys ang ating latest update dito kay Infinix ngayong April 23, 2025. So yun guys, paki-share na lang din po ng ating video para makatulong po tayo sa mga iba nating mga kasama. Ayan, na naghahanap po ng budget phone lang.